Ayan, si BBM. Si BBM ay nagpunta ng Naga City. Anong ginawa ni BBM sa Naga? Busy daw yan ha. Ang dami daw ginagawa niyan. Pinatataas daw niya ng ekonomiya. Pero anong ginawa niya dyan sa Naga? Ayan, nag-inspeksyon ng hinuhukay na imbornal. Sabi ko nga, trabaho yan ng DPWH. Trabaho yan actually ng lokal na pamahalaan. Pero bakit nagpunta siya dyan? Kailangan pa bang gumastos ka ng pera ng taong bayan para pumunta ka sa isang lugar para pasinayaan? Buti sana kung meron kang groundbreaking ceremony, meron kang binubuksan na tulay, di ba? Meron kang highway na ina-inaugurate, pero ito kanal. Kanal! Putangin na niyan. Sabi ko nga kung iikutin ni Bongbong Marcos ang lahat ng kanal sa buong Pilipinas, baka yun lang ang nagawa niya sa kanyang buong termino. So nagpunta siya sa Naga para doon. Ngayon umiikot yung katanungan na nanliligaw ba si BBM? Nanliligaw ba si BBM? Kasi ang sweet-sweet nilang dalawa eh. Natatandaan nyo noong 2016, itong putragis na dalawang ito, itong dalawang tanga na ito. Oo, yung pinagliisa sa sardinas. Kasi mga isdang tanga. Itong dalawang isdang tanga na ito, away ng away ito. Grabe, ang lala ng away nito. Si Bongbong Marcos, inaakusahan. Si Leni Robredo na magnanakaw ng boto. Sabi naman ni Leni Robredo, ulul, ang magnanakaw dito kayo at yung pamilya nyo. Hindi lang boto ninanakaw nyo, pati pera ng taong bayan, pati buhay. Ninakaw nyo. So patutsyadaan sila sa loob ng 6 na taon. Walang hinto yung demanda nila sa isa't isa. Until tumakbo si Inday Sara. Nung tumakbo si Inday Sara, biglang na-unite. Sabi ko nga, ang talagang unity, uniting factor meron si Inday Sara. Bakit? Mantakin mo itong dalawang to dating nag-aaway. Pagdating dyan sa Naga, alam mo ba sabi ni Bongbong, hindi daw siya dinaya ni Leni. Utangin na niyan, hindi ka naman pala dinaya ni Leni Bongbong, ba't nagdemanda ka ng 6 na taon? Ba't 6 na taon yung kaso nyo? Hindi na tapos-tapos, pukin ang ina nyo. Tapos ngayon, nag-declare lang si Inday Sara, sasabihin mo na kagad na hindi ka dinaya ni Leni Robredo. Tangin na niya, nagsayang pa kayo ng pera para magdemandahan at magsiraan sa isa't isa. Yung pala, si Inday Sara lang makakapagpabati sa inyo. Mga tarantado rin, dalawa kayong ulul talaga eh. Putangin nyo, pinaglihi talaga kayo sa hangin. Oo, sa hangin, hindi mo nakikita. Parang yung mga utak nyo hindi makita. Mga buwisit kayo, sabi ko nga sa inyo, kapag in-x-ray nyo yung mga ulo nyan, tatagos hanggang sa kabilang dingding dahil walang harang eh. Tangina, ang harang nyan, yung bungo dito, tsaka yung bungo dito, yung pagitan ng bungo, wala. Buti pa yung bulalo, may utak. Pero itong dalawang to, putangin na, walang utak talaga ito. So ayan na nga, mga bossing, nandiyan sila. Kung nagkukwentuhan sila. Ay, nako po. So dito ngayon, mga bossing, tinanong si Bongbong Marcos, BBM, ano masasabi mo sa pagtakbo ni Inday Sara? Tingnan niyo yung kanyang body language, yung kanyang Bongbong, ang payat mo na. Tingnan niyo si Bongbong, di ba? Mukhang daing nakalapati na. Mukhang binilad na mukhang binilad na beef jerky na si Gago. Oy, alam nyo, grabe yan ha. May mga nakausap akong mga doktor. Shout out kay Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics. Nangayayat tayo dahil sa kanya. Salamat sa iyong paturok. Ngayon ito si Bongbong. Sabi nga nung mga doktor na mga nakakausap natin, iba yan. Grabe yan in span of how many weeks. Biglang naging ganito yung itsura niya. And may mga nakakausap daw sila ng mga colleagues nila from the hospital na nachichismis na nag-handle dito na sabi nila parang hindi maganda yung mga naririnig nila. Well, that's a good news for us, but I guess that's bad news for them. Ang payat niya na. Grabe, ang payat niya na. Haba na ng leg niya, konti na lang magiging giraffe na yan. Tapos tinan niyo yung kasama niya si Vince Dizon. Putang ina, mukhang mukhang banda na. Para sila may banda ng mga may banda ng mga usok. Ito yung si Vince Dizon, ang likot-likot na rin. At ayan, siyempre si Madam Leni, presko pa din, parang nanay ng tahanan. Pero wag ka, may tinataogong lihim yan. So ano ba ang kanilang opinion patungkol kay VP Sara? Pasok. Yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? So yun ang tanong ha. Anong masasabi niyo sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028? Tingnan niyo yung galaw niya. Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? nothing really. It's her choice.
President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss. Ang likot ng ulo kahit si Vince Dizon, putang ina, para ng bobblehead eh. Ganun na rin ang ganun. Anong tama yan? Parang yung hinihit-hit yung dalawa. Ba't ganyan yung mga tama nyo? Tamang likot kayo. Para na naman kayo mga kiti-kiti, para kayong mga nakakain na naman ng bulati ha. Mag-combat rin kayo. Lilikot na naman, para mga Bombay eh. Di ba yung Bombay pag nagsasalita, ganun ang ganun yung ulo? Kaya ito si Bongbong. Statesman ba yan? Di ba sabi nyo, gusto nyo yung statesman? Ayaw nyo kay Pangulong Duterte, gusto nyo sa statesman ba yung ganyan? Putang ina yan, magsasagot ka lang kung ano-anong ungol yung lumalabas sa katawan mo, puro anong tunog. Walang Diyo. Announcement niya. No, nothing really. That's her choice. Alam niyo yung mga psychologist, psychiatrist ba tawag doon? Basta yung mga nagbabasa ng mga body language, ng mga gestures. Alam niyo maraming interpretation dito. Interpretation nito, ang interpretation nila dito, takot, kabado, napapanunok. Oo, medyo ano na sila. Alam niya na nagdedelikado yung kanilang yung kanilang mga hindi naman buhay, pero yung kanilang buhay sa politika, tsaka yung kanilang mga kalayaan. Alam nito ni Bongbong na nagnakaw siya, di umano. Alam niya yun. Alam din ito ni Vince Dizon yun. Alam nito ni Vince Dizon na gumawa ng katarantaduhan nito si Bongbong. O those people na tinatanggap yung mga kahayupan ni Bongbong, yan yung mga nananatili sa kapangyarihan. Tulad yan ni Vince Dizon, yan si Claire Castro. Yung alam na nila na kupal, tarantado, tsaka demonyo itong tao na pero tinatanggap nila. So yun yung mga kaibigan ni Bongbong, yung mga tumatanggap sa mga gawain nila. Parang sabi ko nga sa inyo, ang isang adik, ang kaibigan niyan, adik din. Ang isang adik, kapag kumaibigan niyan sa hindi adik, tapos yung hindi adik, niyaya niya, tapos hindi sumama, hindi niya na kaibigan yan. Oo, maniwala ka. Ang kabati lang ng adik, yung nanay niya. Bakit? Kasi ang nanay laging kinukonsinti yung anak. Pero yung mga kapatid, ayaw nung adik sa kapatid. Kasi yung mga kapatid, inis sa kanya kasi adik siya. So ngayon, itong tao na ito, papalibutan niya yung sarili niya ng mga tao na gusto yung kaadikan niya, di umano, gusto yung mga ginagawa niya mga pagnanakaw, di umano. O yun yung mga magtatagal na mga kaibigan niya. Ayan, si Vince Dizon, sila Rimulya, kasi kinukonsinti Kinukonsinti nila yung mga ginagawa nito ni Bongbong. Di natin alam kung bakit. Nababalatuan ba sila? Nabibigyan ba sila? Hindi ko alam kung kasapakat ba sila. Kayo na bahalang umusga. Pero ganun talaga ganun talaga ang buhay ng tao na minsan kung sino yung mga nakapalibot sa'yo, yun yung mga sumusuporta sa ginagawa mo. So hindi niya tinatanggal tong mga to. Ang tinatanggal naman niya yung alam niya makakalaban niya. Katulad niya, tinanggal niya sila Big Rodriguez, tinanggal niya sila Trixie Cruz Angeles, tinanggal niya yung mga medyo delikado siya, tinatanggal niya yun. Sinusurround niya yung sarili niya ng poprotektahan siya at saka kukonsintihin yung mga kahayupan na ginagawa. Tapos makikinabang sila. Di natin alam, monetary ba yan? Kapangyarihan? Ano ba? Ano bang deal nyo? So yan, kita ninyo yung mga galawan niya. Ganun ng ganun. Galawang adik talaga. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solution to this very important problem. Try and find solutions to this very important problem. Ano ba yung important problem dyan? Kanal? Flood control. So kasi yan, gawa na yan na flood control tapos nililinis nyo lang, tama? Hinuhukay nyo lang, tinatanggal nyo yung burak. So very important yan. Okay. And you're doing that while going papunta ng summer. Okay. Kasi ako, kung talagang gusto nyong solusyonan niya, putang ina, una sa lahat, hindi kayo nagnakaw. Sana lahat ng proyekto ng flood control, sana ginawa ninyo, hindi nyo sana pinagnanakaw. Kung pinagnanakaw nyo tapos nag-expect ka na tapos yung mga proyekto, abay gago ka. Adik ka kapag ka ganun. Ikaw naman, Vince Dizon, yun din sana sinasabi mo, President, sa totoo lang, kung di ka magnanakaw, di umano, sabi ni Saldico, magnanakaw ka daw, kung di ka magnanakaw, sana hindi tayo nagkakaroon ng ganito kalaking problema. Di ba, magsasummer na, doon ka maghuhukay. Sana, nung nag-uulan, doon kayo naghukay-hukay ng mga naglinis-linis ng mga estero. Usually, yung mga paglilinis ng estero na yan, ginagawa yan pagka malapit na magtagulan. Kasi kapag ginawa mo yan ng sobrang aga, maano din yan, malalagyan din ng mga basura yan. Pero alam mo kung ginagawa ninyo yan regularly, hindi lang tuwing uulan, tuwing summer, kung regularly ginagawa nyo yan,
Wala naman talagang bahay. Kaya lang putang ina niyan, yung budget kasi 1.5 billion isang araw. Putsang ina, sinisinghot nyo eh. Kaya yan ang nangyayari sa Bayang Pilipinas, BBM eh. Very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur and for that matter for the whole of Bicol. That's what Yun pala. Yun pala yung importante sa kanila ngayon ang mag-check ng mga kanal. Yan ang panatero, walang inuurungan.